balita galing sa bayan ko, nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahin ng dugo, may mga lorong di makalipad na sa hawlang ginto, may mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin ng munting... In the 70s, it was mostly male migrants who went to the Middle East to seek work there, both for construction workers as well as engineers and other professionals. We can trace the beginnings of the massive migration of women sometime in the early 80s. There were two types of migration flows. One was the migration flow of domestic helpers in Asia as well as the Middle East, and then the second one to Japan. Third one, which is can be traced back to the 60s, is the migration flow of nursing professionals. I do not discount that is their personal initiative, as I said, because of family pressures, poverty at home, etc. But it is also made possible by a policy that allows such movement. Bago ako nag-abroad, nagtrabaho muna ako before nun sa PLDT, telemarketer ako doon. Tapos, nag-fashion consultant ako sa Freeway. Habang nag-a-apply ako for abroad, nagtatrabaho pa naman ako. Nag-try ako, baka mas magandang opportunity doon. So, maganda naman sana, kaya naman. Kasi nung dumating kami doon muna kami sa malaking bahay, doon sa pamangkin ng leader ng Libya. So doon muna ako nag-stay for a week. Then kinuha kami yung anak niyang nag-iisang babae. So nag-stay kami sa farm. Then doon na siya dumiretso nung dumating siya galing Pilipinas. Okay pa naman kasi kumbaga parang nag-e-enjoy naman kami kasi maluwag naman Kumbaga pag tapos na ako magluto, mag-aalaga, ako din yung tumitingin sa mga bata. Then siya naman gagawa na siya ng mga gawaing bahay. Pero yun, nagkaroon ng gulo, February. Yun na yung start ng takot namin. Nung nag-start yung gulo, umalis kami sa farm, pumunta kami sa malaking bahay. Sa compound ng Gaddafi, leader ng Libya. Then doon kami nag-stay. Kasi ang akala nila mas safe kami kung nandun kami sa mga magulang ng amo namin. Pero mas kumbaga parang sa amin hindi safe kasi lahat mas nakakatakot tingnan kasi lahat ng mga kasambahay, yung mga daladalang baril, Nakakatakot talaga. Nakakatakot. Tapos sarado buong bahay. Pag madilim na, mga 6 o'clock, 7 o'clock, nandun na kami sa loob lang ng kwarto. Hindi na kami pwedeng lumabas. Kasi sinasabi nila, mamaya may sniper, mamaya may ganito, biglang may magtapon ng mga granada, ganyan. Tinuturuan na nga kami humawak ng baril. Sabi ko, ate, tumawag siya. Kasi naririnig niya naman sa phone, nagbabarilan. Tapos sabi ko sa kanya, gusto na namin umuwi. Ayaw kami dali na employer namin sa embassy. Wala daw tao sa embassy, close daw ang embassy. And then sabi ko sa kanya, gumawa ka na ng paraan hanggang lumapit kay Ma'am Toots. Kumbaga parang, yung sabi niya nga, nalagay yung buhay niya sa alanganin kasi pinagbantaan siya nung malaman nila na nakikipag-communicate siya sa government. Hindi nila siya pinahawak ng phone. Kinuha nila yung SIM card na gamit niya. So yung akin na lang yung ginamit namin. Wala na kaming iniisip. Hindi na namin iisip na ano kaya magiging buhay ko doon pag umuwi ako. Hindi, kumbaga yun, wala na sa isip namin yun. Kasi ang mahalaga makauwi kami.
pinasok kami ng mga militar mga sa, may, rebelde. sa farm. Pinasok kami, mga 100 din yung mga pumasok doon eh. So, pinasok talaga mga, before 6 yun eh, nandun na sila sa bahay. Pa-survive naman. Kahit, ano, naka-medyas lang kami dalawa, wala kami dalang sapatos. Hindi kasi talaga natutupad yung nasa contract eh. May day off ka, pero wala ka naman day off. Na-allow ka naman day off, tapos hindi ka pwedeng humawak ng cellphone, hindi ka pwedeng yung passport mo, hindi, di ba dapat nasa iyo yung passport mo. Mading na kami dito, yun, nakipag, na-arrange na nila yung namin, trabaho namin dalawa. Kapag pagpahinga pa naman kami, mga isang buwan din yun, and then after 2 weeks, yun, pinadala na nila kami dito sa Cebu. I was in a graduating medtech student then nang lumapit ako sa parents ko and I was asking them and pleading them na sana tulungan nila ako na mag-pursue sa medical career. That was 1989. Pag dumatating sa hihingi ng 10,000 nung panahon iyon, hirap na akong mag-isip kung saan ako kukuha. Pareho kaming government employee, 3 silang college sa Maynila. Kaya naisip ko, sinabi ko sa mister ko na kung pwede, ako'y mag-abroad. Pumunta ako sa Italy at pagdating ko doon, agad kinuwenta ko yung substitute pa lang ako. Agad sabi ko, katumbas ako ng 3 teacher. Parang ang nangyari sa father ko, medyo nung una, parang nadidepress siya, nawala ang mami kasi first time na mawala. Kami naging magkasama sa trabaho sa isang pamilya, yung may kanya ng residence hotel in Rome. Sila'y 5 mag-anak, mag-asawa kaming kasama nila sa bahay. Oo, siya ay driver. Kung sa amin lang mag-asawa, ay hindi na dapat kami mag-akuan dahil may sweldo rin siya sa maestra. Meron ako sa military. Ayun lang talaga maliit ang salary namin noong una. Yan. Yes, anawa nga kami pero sa line of service namin, walang pensyon yan. Kahit kami ay umiiyak, pag naaalala yung mga anak, pag sweldo naman okay lang. Sabihin na nating nagmukhang pera kami. At kaya naman pumunta doon ay pera ang habol namin. Di natuwa naman kami, nakontento. At every 1 year and 4 months or 5, umuuwi kami para subaybayan ang mga anak. Kung ay nagkasakit ng 1998, pinauwi na ako dito, hindi na ako pinabalik ng anak ko. Sabi niya, Mami, dito ka na lang. Doktor na ako. So tapos na. Ano pang kailangan suportahan sa akin? Kailangan ako na lumaban, mag-strive hard ako dun sa pagiging doktor ko para ako naman may balik ko yung mga naaksaya nilang panahon na wala kami. Pinatigil na nga ako ng panganay ko dahil siya kumikita na ng kaunti. Siya na raw ang magpapaaral sa ibang pang kapatid hanggang doon sa bunso kong ngayon siya dermatologist, awa ng Diyos. Every time na may nag-check up sa akin, especially na mga teenagers, 16, 17, na ang parents ay nasa Italy, bago lumabas ng kliniko, pinapayuhan ko. Kasi kako, pag uwi ng parents mo, kayo yung pundasyong uuwian. Kasi anong nangyayari, gusto nila, sumunod na lang nila sa parents sa Italy. Kasi ganun din daw. So, pero sabi ko hindi. Dahil bakit sa akin, hindi nagkaganon. Nakita ng aming municipal mayor na si Attorney Nido Villanueva na napakarami ng OFW sa Mabini and it ranges from 15% of our total population, almost 6,000 plus. Sa pamamagitan ng executive order, nag-create siya ng isang programa na kung tawagin nga namin ay Mabini OFW Migration Center
to cater the services for our OFWs at saka yung families left behind ng aming mga OFWs. Sa dami ng OFWs, hindi naman namin ma-reach out lahat. Nag-create kami ng volunteer per barangay na kung tawagin nga namin ay Barangay OFW Social Services para sila yung maging extension arms namin sa barangay. Kasi dati, ang mga OFWs, hindi nila alam kung paano makaka-access. Sa ngayon, sa Mabini, dahil nga sa nagkaroon na kami ng center, na naka-inline na kami sa mga OFW agencies, madali na ang mga follow-up ng mga nagiging problema, ang mga solusyon. Sa ngayon, ang hinihingi namin yung magkaroon kami ng multipurpose building, parang training center para sa mga OFW family left behind. Mostly mga kabataan, kasi lagi may pa-training kami ng TESDA sa mga OFW na anak ng OFW para sila ay magkaroon man lang ng skill. Nakalala ko po yung recruiter ko dun sa taytatatayan ko dun sa May Bataan. Ano daw, libre lahat. Sabi ko, sige, kasi wala rin akong pera nung pang-ano talaga. Doon, pinatulan ko po. Nag-text na po agad na aalis na daw po ako kinabukasan. Mag-meet daw po kami ng morning dun sa Pasay. Dala yung gamit ko lahat. Nakalagay po talaga tourist. Sabi nila magtuturist lang daw po kami. Sabi ko, paano po mag-work po kami? Doon na kayo kukuhanan ng working visa. Sabi ng ganun. Saan po ba yung bansang Syria na yun? Parang hindi ko pa naririnig. Never ko pang nabasa sa dyaryo or what sa TV, ganun. Sabi nila, maganda daw po. Kinulong po kami kagad noon. Pagdating po namin doon sa airport ng Syria. Lahat po ng mga dumarating na Pilipina, kinukulong po muna nila bago ipakuha sa ano. Tapos kinukuha na po nila yung passport. Tapos tsaka po kami kukunin ng amo namin. Sa unang amo ko po, actually hindi po ako inabot na 1 buwan eh. Kasi nahirapan po talaga ako sa trabaho, sobrang hirap. Kasi talagang nasunog po yung kamay ko dito dahil sa mga chemicals na ginagamit namin. Kasi pag naglilinis ka doon, kailangan kamay lang eh. Walang guantes, walang ano. Tapos nung time na yon, bugbog sarado po kasi nagtangka po akong tumakas. Tapos nung nahuli kami yun, palating namin doon sa bahay, kinaladkad na po ako. Tapos yun, sinapak na po ako, sinampat, sinadyakan, sinabunutan. Yun na po, doon na po ako, first time ko na nabugbog po talaga doon. Sabi niya, tatakas ka pa, sabi sa akin. Nilagad na po papunta sa kusina. Yun, pinatadyakan na po niya ako. Tapos, nagmakawa talaga ako dun sa lalaki. Nagmakawa po ako na alisin ako dun kasi ayoko na po talaga. Noong time na yun, nahingi po sila ng ano, may hiningi po siyang kapalit. Alam niya na po ano yun. Tapos yun, binigay ko po kasi sa gustuhan ko po umalis talaga doon. Yung doon sa pangalawa ko, mabait po, walang problema. Kaya lang binabantay sarado po ako ng dati kong amo. Lagi po silang dumadaan doon sa bahay, chinecheck ako, tinitingnan ko ano mga ginagawa ko. Nakatagal din po ako doon, tapos hanggang sa na-delay po ako ng 4 months na nga po ako, nabuntis nga po. Tapos nagtanong po ngayon yung amo ko, bakit ka hindi nagkakaroon? Sabi niya gano'n. Tapos pina-check up po ako ng pangalawang amo ko. Sabi nung doktor, isda daw po. Imposible po yun, sabi ko, kasi hindi ako nagkakaroon. Bakit gano'n? Tapos binigyan po ako ng amo ko ng kasi natakot po yung amo kong pangalawa dahil akala niya, yung anak niya po yung may kakagawan. Bali, minom lang po ako ng minom po ako ng gamot. Tumakas po ako doon. Bumunta po ako ng embassy. This office has been very busy for repatriation of a lot of Filipinos who were caught in a crisis situation. We started with Tunisia, Egypt, Libya, Yemen. Now, the biggest repatriations that we are having on a regular basis is from Syria. In Syria, most of our women there
that are working as domestic workers or household service workers are undocumented. They were not processed. They were recruited mostly directly. When we repatriated this 1,093 distressed Filipinos from Syria, about 98% of them went through the regular process of deployment. Many countries in MENA don't recognize that domestic work, household service workers are part of the labor force. We're glad now that ILO 189, the convention that was passed last year, there's a recognition of domestic work as decent work, as part of one of the categories of work that should be sanctioned or should be covered by the labor laws, etc. Ang mga illegal recruiter, walang POA processing yan. Aalis lang yan, diretso yan ng airport. Samantala, ang pinaalis ng license agency, lahat yan dadaan ng POA. Hindi ka ipaprocess ng POA kung walang test na training, walang OWA, language and culture, walang PIDOS. Pag domestic helper, walang placement fee. Inaabonohan namin yung kanilang passport, medical, documentation, pamasahe from the office to Manila. Yung problema tungkol sa sweldo, madali lang yan. Yung problema tungkol sa abusive employer, mas madali rin solusyonan yan. Kasi may office kami dun eh. Hindi naman din tinotolerate ng Kuwait yung mga gano'n na tao nila. Sa tagal ko sa recruitment, alam ko na ang problema ay airport. I would like to believe that we are processing on a $400, pero hindi yan natutupad. I'm Mirna Padilla, a former OFW, domestic helper for almost 20 years. I first became an OFW, worked in Singapore, Taiwan, then Hong Kong. Actually, at first, it's just only a challenge. That little boy that I look after, because I was a nanny, that little Jonathan used to do his homework on his computer. He taught me how to use the computer. I studied basic IT sa Hong Kong. I keep reading. I am only a third year high school. I told myself, Myrna, you are not old to acquire more knowledge. So the greatest fear is when I go back home, what should I do? When I came back home and start a business and create jobs. One job means you keep family intact without missing one when you eat in the dining table. Ngayon, mayroon na akong business, Mind Dynamic Team. There is such a thing about going abroad, being a social mobility type of movement. No? So there's a social status to it. When you say, I'm going abroad, then that kind of elevates you socially from your neighbors. I don't think we can ever break the migration cycle. We sometimes romanticize going abroad like it's a fairy tale. Some Filipinos, they think of abroad in the context of the US. Alam mo yun, yung green pastures. But you know, certain countries are the exact opposite of the US or of the West. Reintegration starts at home before they even leave. It should be part of the planning process. The reality is that once a Filipino leaves abroad, the laws of that particular government and state apply to him or her. And
regardless of all our best intentions, and even if we have the best laws in the world, we cannot supplant the law of and culture and even religious realities in certain countries. We would like to see the workers who leave the country come back to a better, more stable future. We'd like to equip them with skills so they don't have to leave, or else they don't have to look for jobs as domestic workers. We want to upgrade their skills. That's why I call it upskilling of workers. Nauunawaan namin kung ano nangyari sa'yo. Pero andyan yung kinabukasan eh. So, anong pwede natin gawin para hindi na yan mangyari sa'yo? Reintegration does not only mean people coming home for good. It's, as I said, it's really preparing for the return whenever that may be. Pag bumabalik sila, regardless of the cost of return, yung kanilang preferences for services. Kasi sinasabi namin, ang reintegration services should be responsive to their needs. Ang talagang number one po sa list is redeployment. Each one is a case by itself, and each one has his own or her experience to share. We're dealing with human beings na may kanya-kanyang identity, may individual differences, and at the end of the day, that individual differences would matter. Anong ginawa ng embassy, hindi na ako pinalabas. Kala ko konti lang kami doon eh. Pagdating pala sa baba, ang dami, dahil babae. Yung iba umabot na 1 taon. Karamihang case doon, rape case eh, ang nagtatagal. Tapos, ang lagi pong sinasabi sa amin doon, may pera ka pang pambayad. Parang siraan po kami ng bait doon kasi sa dami namin, kanya-kanyang kaso, kanya-kanyang kwentuhan, kanya-kanyang po. Parang yung iba nga po, halos nabaliw na doon eh, kasi hindi kayo makalabas, hindi kami makapag-usap sa ibang tao. Bago po ako pumasok doon, nakapagpauwi sila ng 24 na babae. Tapos, nung nandun po ako ulit, dumami na naman kami hanggang sa umabot na naman kami ng mga 30, 40, 60, ganun na babae po. Di ba po pag nakapasok sa embassy, di ba dapat pinoprotektahan nyo na kami? Kahit mahirap, pag determinado ang mga anak sa pag-aaral, ang magulang gagawa ng paraan, hindi naman nila kami binigo. That's what I want to achieve, to help other families go back home and create jobs and use their skills, what they learn abroad. Sana tulungan nila kami, turuan nila kami, at hanggat makakaya namin, tutulong din kami. Susuklian namin yung mga magagandang bagay na binigay nila sa amin. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Patakan yun ang luha, ang apoy sa kanyang puso. Dinggin nyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong kung inyong dadamhin kabilang sa inyo. Duhol mga kaiksunan nung paminaw kamo, doon ako'y dala ang mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya nga nagakahitabo sa banwang bisan nato.